Okay, Nay, kumusta ang buhay? Good morning. Sentimental gihapon makore yan ang ani tili anak ak tinalikdan ak sa nakasawa binayaan ak simula So, paano yan, Nay? Pag nanganak ka, sino maiwan dito ang mga anak mo? Maliliit pa. yung anak kong lalaki na nag-aral ng high school. Sabi kong gano'n, atinday, nag-ano ka pa ng sa kalakal mo, sabi kong gano'n. Sabi niya, oh. Sabi ko, sige pa, naman, makabigas lang kami. Anong kalakal, Nay Lerma? Yung ganyan, mga plastic. Sa basura din. Sa basura. Okay. Good morning po sa ating lahat. Subscribe po natin, Ednat Mundor. Ring of Partners na kami sa Samar, Northern Samar. Ayan, salamat po mga kalingap. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Hindi siya basta babae lang, siya'y haligi kahit nag-iisa. Sa mundong magulo, siya ang paalala na may liwanag ba. Edna Condon, huwarang tunay. Sa bawat laban, tasno ang taglay. Tumutulong sa kapwa sa lukhat nangangailangan. Deputy ng grade, sa tapang walang kapantay. Sa bawat video may pusong alay. Kwento ng buhay para sa tunay na gabay. Hindi lang inspirasyon, kundi aksyon. Sa channel niya, damang-damang malasakit at misyon. Okay, good morning mga kanaynays and kalinga partners. Andito na tayo sa isa pang recommended ni Nanay Mary Chris. Maupay! Oh, Pay po nga aga. pay nga, gaman ma. Oh, katabara kay chatong at ako di saya. Mga bata. Di ko pinapagawa sa pag-inuyag. Ganyan pagtaktak ko. Oo. Salamat ha, Nay Mila. Oo, para makatugon ka na. Oo, para makapagsaing na daw siya. Okay. Mga anak mo to, Nay? Oo. At tupang tulo sa eskwelahan. Ah. Okay, Nay. Kumusta ang buhay? Good morning. Sentimental gihapon makore pero kon bisan sinanong skore kon anak kakigim pamilya anda makipag-unong sa ngaran nga kakurian Korea sinusukuan bisan nanong nga kakurian pero adi sayod man ang mga tao sa naggiinagian yan ang ani tili anak ak tinalikdan ak sa nakasawa binayaan ak matuod, nag-ayos kami sa kapitan, barangay, andaman siya mag-suporta sa panginanglanan sa bata, sugad sa panggatas, kada semana 500. Alay, wait lang. Maaram ka magtagalog, Nay? Oo po naman. Magtagalog po tayo. Simula Sige po tayo. Okay. Tapos ayun nga, umiwan ako ng asawa ko, kabulanan ko na ngayong Kabuwanan mo na Oo. ngayon. Okay. Ngayong September, kabuanan ko na. Pero, eto, iniwan pa rin niya ako na maliit lang na dahilan tungkol lang sa pagkalasing niya. Yung mga sinabi niya sa akin na masasakit, hindi niya kasi maalala. Kasi lasing niya, pero ang naalala lang niya, ang sinabi ko sa kanya, kahit buntis ako, kahit kabuanan ko na, kung ganyan lang pala, isa lang pala kung iwanan mo ako. Yan lang ang naalala niya na pinagsabihan ko siya nga, iwanan niya ako. Kaya ayun, iniwan niya ako. Pero nangako naman siya sa barangay na kahit ganyan, hiwalay na kami. Bawat linggo, magbibigay daw siya ng 500 pag makapanganak na ako. Tapos mag-alaga naman siya sa loob ng 2 linggo. Alagaan niya naman ako sa pagkain hanggang mag-1 buwan siya pa rin ang mag-alaga tuwing gabi lang din hanggang umabot 1 buwan sa isang gabi, isang bisis lang siya magsasaing sa akin ganyan. Tapos ayun na, yan na pinagkasunduan namin. Kaya nga sabi ko, ano na kaya mangyayari sa buhay namin sa loob ng ilan yung mga anak ko pinapakain ko. Tapos
Tapos, ayun, may malita ko. Ayaw ko naman yung anak ko nga maliit, yung papanganak ko na ipaampon kasi ang hirap kaya mawalay sa isang anak. Sabi ko, magdurusa na lang ang magdurusa. Huwag lang mahiwalay sa akin yung mga anak ko. Kahit hindi niya ako tulungan. Alam ng mga tao dito, tapos alam ng Diyos, handa ako makiramay sa lahat ng bagay. Pero ang inaano ko lang, bakit sa ganitong sitwasyon, hindi niya ako dinadamayan. Ako alam ng mga tao dito, kahit nga noon buntis ako, simula't simula, mag-asawa kami, hindi ko siya iniiwan sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa lungkot, sa hirap, may kainin man or wala, nandyan ako palagi sa tabi niya. Kahit anong pinagdadaanan niya, nandyan ako sa tabi niya. Pero Sige po, thank you. sa ganitong sitwasyon na pinagdadaanan ko, bakit ganyan? Maliit na bagay lang, hindi niya ako dinadamayan sa Ilang taon na kayong nagsasama, Nay? 1 year pa lang ngayong August 8. Diyan kami nag 1 year nung August 8. 1 year pa lang kayo nagsasama? Ngayong buwan na to. Eksaktong 1 year. Tapos kabuhanan mo na ngayon sa... September. Yung Judith ko, September 4 to 11. Yung Siya, ilan anak nyo? ito pa lang na Ito yung panganay mo. Tapos ito naman nasa unang asawa ko. Matanong ko po muna, ano pangalan ni Nanay? Ang tunay ko po nga pangalan, Chima Francisco Sorio. As in, kilala ako dito sa Palayaw na Lerma. Okay. Ilang taon na si Nanay? 42 po. 42. Nag-42 ako nung January 5. Okay. Pakilala lang ako sa iyo, Nay Lerma, ha? Sige po. Ako po si Edna Condor from Kalingap. Kalingap partner po ako. So, ayan. Nandito po ako kasi nirecommend ka po sa akin ni Nanay Mary Chris. Siyempre, ang nag-iisang Nanay Mary Chris. Okay. Thank you naman po. Oo, thank you doon, Mary Chris. Sa totoo lang, mga kanaynays, na nakakalungkot din kasi yung punta namin dito is kasalukuyan pa palang si Nanay Lerma sa hindi magandang sitwasyon. At salamat, Nay Lerma, sa pagiging open mo sa amin, sa paglalahad mo ng yung pinagdadaanan. Thank you. At bilang mga babae at nanay, naramdaman namin yung nararamdaman mo ngayon. Kaya lang, matanong ko lang, Nay Lerma. Sa 1 year na pagsasama nyo, first time ito na napagdesisyonan yung maghiwalay. Bali, pangatlong beses na to. Nung una, nag-away kami, umaalis siya, umuwi siya doon sa bahay niya. Yung pinuntahan niyo doon, nanay niyang nakatira doon. Nung hindi pa kami mag-asawa, sa bahay niya talaga yon. Hindi pa kami mag-asawa. Tapos nung nag-asawa na kami, siyempre kung nasaan ako nandun siya. Kung nasaan ako tira doon siya. Kaya dito sa bahay ko. First time pag-away namin, walang sapat na dahilan na malalim na mga dahilan na siya naman nagmumugna ng magiging dahilan para paghiwalay namin, ganyan. Maalis siya. Alam yan ng mga tao dito, Anong mga mugna? kapitbahay ko. Nagsisimula? Siya yung nag-uumpisa. Siya ang nag-uumpisa. Kahit ano na lang, ganyan ganito. Kaya maalis siya. Tapos, isang gabi lang, 2 gabi, kasi ako ang gusto ko kasi sa isang magpamilya, yung tapatan. Tapat siya sa akin, tapat din ako sa kanya. Kumbaga sa ang gusto ko kung magpamilya ko sa isang pamilya, yung panghabang buhay na ipapamilya ko siya, maghiwalay kami hanggang kamatayan talaga. Yan Kasal kayo, Nay? Hindi. Kasal kayo? Hindi. Okay. Kaya, ayun, kinukuha ko siya. Pag dumarating yung 2 gabi, 2 araw na hindi siya umuwi, pinupuntahan ko siya dun sa bahay niya. Nung nakaraang linggo, nag-inom siya doon sa dati niyang bayaw. Nag-inuman sila. Pag-uwi niya dito sa bahay, kasi ihinatid siya sa mga pamangkin niya,
Natid siya sa isang pamangkin niya. Pagdating niya dito sa bahay, nandyan sa may harapan pa lang siya ng pinto. Sabi niya ganun. Yung asawa ko, ginagawa lang akong ukles. Sabi ganon. Ang ano ng ukles, yung niluluko ko lang daw siya. Oo, Uklis yun. Niluluko mo siya. Oo, niloloko ko lang daw siya. Tapos yun, hinila-hila niya ako, nakaupo ako dito. Nandyan nga yung mga anak ko, hinila-hila niya akong ganun, 4 na bisis. Hindi naman niya ako mahila-hila. Tapos dinampot niya yung planggana na pinagpipigaan ng nyog sa anak ko kasi nagugulay yung anak ko ng tangkwa. Inano niya yan, dinampot niya, itinapon niya, kaya wala kami pinanggata sa gulay. O, tapos yung kanin din sa kaldero, itinapon niya yun. Tapos yun, yung uling namin, binuhat niya, itatapon sana niya, hindi niya nakayana. Di siya ang natumba. Katumban niyang ganon, sabi niya, tinawag na niya ako ganon. O, ginagawa mo lang akong ukles, sabi ganon niya. Kaya, sabi kong ganun sa kanya, ginagawa lang pala kita ukles, pala ako, sabi kong ganun, maganda niyan, iwan mo ako kahit buntis ako, sabi ko. Pero, yung pagsalita kong ganyan, hindi ko akalain na yan lang ang maalala niya. Palagi ko siya pinag-anuhan kasi ang naalala lang niya, yung lang na sinabihan ko siya nga, iwanan niya ako kung ginagawa lang kita ukles. Kasi sa katunayan, wala akong ginagawa, halos minuto na sa tabi mo ako. Kahit nandito lang kami sa bahay, hindi nga ako makalabas kahit dyan lang, makalabas ako, sadlit lang. Kasi ayaw ko ng gulo, siya talaga nag-uumpisa ng gulo or ano kaya. Kahit sa ganyan... Siloso ba? Siloso si asawa mo? Siguro, iwan ko, di ko lang lahat ng laman ng isip niya, kung ano talaga kasi. Sa dami naman ng pinag-asawa niya, palagi siya iniiwan talaga. So, pang ilan kang asawa niya? 1, 2, 3, pang-5? Tubig. Pang-5. Yung naging asawa nga niya din taga Lourdes, parang 4 yata yung anak nila, 4 or 5. Iniwan din siya. Yung 2 anak niya na maliliit pa ganito kaliliit na sa asawa niya. Tapos yung 2 anak naman na dati dito nag-aaral, grade 1 at saka grade 6. Andoon sa barangay Inigingayan, yung mga anak niya ang nagpapakain. Kinuha ng mga anak niya doon sa kanya. Yan ang sa kanya. Kasal ka sa una mong asawa, Nay? Hindi. Sa 3 naging asawa ko, wala akong pinakaslan kanila kahit isa. Kasi yung una naging asawa ko, taga-Leyte. Ganyan din ang pinagdaanan ko. Kahit ako na nga nagtatrabaho, pag uwi ko ng bahay, lasing, bubugbugin pa ako pag ko ng mga tulad ng uuwi siya, walang pagkain. Di sinasabihan ko, magtrabaho ka kasi para may pagkain tayo, hindi puro ako na lang, sabi kong ganon. Ayun, pag magsalita kong ganyan, sapa ka agad. Kaya iniwan ko siya sa Leyte. Tapos yung naging asawa ko din, ama na ito, namatay nung nag3 taon nung May 22. So itong pinagbubuntis mo, ito yung panganay ninyo ng Oo, namin ni Joseph. asawa mo ngayon. Okay. Kailan ang kabuanan mo? September? Next month? 4 daw. Ay, malapit na days na lang pala. Midwife. 1 week na lang. Yan nga, naalala ko kasi mga bata lang kasama ko dito, pero sabi kong ganun, baala na ang Diyos. Sabi kong ganun, May mga kapatid ka dito o magulang? wala po. Taga saan ka, Nay? Taga barangay Inigingayan, pero dito na ako nga naka-residency nung 2010. Dito na ako nga residency sa barangay Kababtuan. Simula So, na- paano yan, Nay? Pag nanganak ka, sino maiwan dito ang mga anak mo? Maliliit pa. Yung anak kong lalaki na nag-aral ng high school, na maghingi na lang daw siya ng excuse at pizza nila. Kahit isang pirasong
bigas. Wala talaga kami. Pumunta ako doon kay kina Ate Inday. Sabi ko gano'n, Ate Inday, nag-ano ka pa ng sa kalakal mo? Sabi ko gano'n. Sabi niya, oh. Sabi ko, sige pa, naman, makabigas lang kami. Anong kalakal na Lerma? Yung ganyan, mga plastic. Sa basura din. Sa basurahan. Okay. Nagbabalat ako. Tapos ang ginagawa ni Ate Inday, bawat sa isang araw, 50 pesos yung ibinibigay niya sa akin. Tapos gagawin ko naman sa 50 pesos, papabili ko ng bigas sa mga anak ko. Gagawin namin, dadalawayan namin kasaing yung kalahating kilo. Lugaw, yan ang ginagawa ko para ngayong gabi may makain kami. Tapos bukas ng tanghali, tulad nito, wala na din ako trabaho kasi panay ng sakit ng tiyan ko. 3 gabi na hindi ako makatulog. Kaya, buti nga, kanina sabi ko dyan sa pinsan ko, mayroon pa sila na ewan, kalating kilo na bigas. Sabi ko, pinsan, may masaing ka pa dun kahit kalating kilo lang, masaing man lang namin ngayon. Buti kay mayroon pa, Binigyan ka. anak yung asawa. Sabi niya, o sige, andito, hiramin mo muna. May dala kaming bigas para sa'yo. Ayan, kay na Mary Chris. Thank you po. Malaking blessing na po ko sa Panginoon na natanggap kong bigas at nagpapasalamat ako sa niyo na kahit sa ganitong bagay, sa kalagayan ko ngayon, dami kong pinapakain. Iniwan ako nag-asawa ko sa ganitong kalagayan. Mayroon pa rin tao na handang tumulong pala, maawain. Kaya walang sawa akong nagpapasalamat po sa inyo, ma'am. Kay kilala naman ito namin dito sa pangalan na Marina. Kaya yan na lang tatawag ko sa kanya. Maraming salamat. Anong ulam ng mga bata? Wala po, asin po. Kahit na asin namin. Yan na lang yung asin namin. Ayan, asin. Tapos na kumain ng mga bata, pero wala, asin lang yung ulam nila. Pero mga kanainays, ubos yung kanin tapos nila, yan. asin lang yung ulam nila. Yan lang ang Paubos na din daw yung asin nila, paubos na din. Pero ang galing, ubos nila yung kanin, asin lang yung ulam. Nilapitan ko pa siya. Ilang beses ko siya nilapitan. Sabi ko, handa ka pa makipag-asawa sa akin. Sabi ko ganun. Kasi ako, ayaw ko talaga na magkaiwalay kami. Hindi lang sa dahilan na buntis ako, manganganak ako, ganun. Hindi lang sa ganyan dahilan ang ayaw ko na magkaiwalay kami. Ayaw ko talaga magkaiwalay kami kasi tunay ko siyang minamahal. Pero sabi kong ganun, ilang beses din siya tumanggi, hindi na siya makipag-asawa sa akin. Kahit ganito ang kalagayan ko, handa na lang siya magbigay ng panggatas, 500 sa isang linggo. Tinanggap ko kasi sabi kong ganun, okay, mabuti nga Hanggang maaga pa. Parang naagapan na kaagad ang paghirap ng pagdadaanan pa. Total siya naman ang nagdesisyon na hindi na siya makipag-asawa sa akin. Kahit sabi ko sa sarili ko, kahit gaano ko siya kamahal, ako lang ang nagmamahal siya, hindi siya nagmamahal sa akin. Kaya, ayun, handa pa rin ako bumitaw sa kanya, binitawan ko pa rin siya. Tama yan, Lerma. Kahit sa ganitong kalagayan. Sa ngayon, mahalin mo muna sarili mo at mga anak mo. Mahirap kung sa mahirap, nakikita ko yung sitwasyon nyo. Pero kung sa relasyon ay ikaw lang talaga yung gumagawa ng paraan para mabuo. Walang rason para ipagpilitan mo sarili mo. Mahalin mo sarili mo. Tapos mga anak mo. At palagi mong isipin, Lerma, na itong lahat na nangyayari sa iyo is may plano si Lord sa iyo. Siguro nga, At sigurado na Lerma, pag si Lord God ang nagplano sa atin, sigurado maganda yun ang kahinatnan sa atin. May magandang bukas. Patuloy lang na mahalin mo mga anak mo
at sarili mo. Pero ako naniniwala pa din ako na ang good karma is palaging andyan. Halimbawa, may sponsor tayo na willing magbigay ng tulong sa'yo. Ano sa tingin mo yung tulong na kailangan mo sa ngayon? Kung halimbawa man may dumating na tulong, may sponsor na handa tumulong sa akin, bukas sa kalooban nila nga tulungan ako sa kalagayan ko ngayon, siguro ko para hindi makahinto yung mga anak ko sa pag-aaral, kahit kaunti lang na sapat paggastusin sa pag-aaral nila, tapos pagkain sa mga anak ko. Kasi sabi nga yung grade 7 kong anak, palagi sila kasi nahanapan ng teacher nila na cellphone kasi mayroon mga subject na isinisend na lang sa cellphone kasi sa GC. Hindi ko naman yun mabili-bili sa hirap ng buhay kahit mag-asawa pa kami sa asawa ko nga iniwan ako. Hindi ko naman mabili-bili sa hirap ng buhay. High school na yon yung anak mo? Opo, grade 7. Yan siguro na Ay, lang. grade 7. Ang hinihingi ko, wala nang iba. Tapos kung ano man, kasi nahirapan kasi kami sa tubig. Gusto ko sana may pagawa ulit yung bombahan kung may sapat na papanggastusin. Pero iwan ko lang. Bumbahan? Asan banda yung bumbahan niya? Nandyan sa harap ko lang yung Kung halimbawa, pinapasukan dyan. ayusin yung bumbahan mo, sa tingin mo, magkano gagastusin dyan sa bumbahan mo? Medyo malaki-laki kasi yun. Kasi yung host, Gitmatic la. Pichela. Pichel. Pichel kasi ang anak atubo na to para 1.3. Oo. Labor ka 2,000 plus pichel. 1.5 daw ang Pichel. Nasa 5K. Mga 5K ang budget para sa bumbahan nyo para magkaroon ka ng tubig. O lalo na mga anak na kailangan mo talaga ng tubig. Kaya nga, yan nga yung inaalala ko kasi yung anak kong lalaki na high school yun kasi nahihirapan. Oo. Saan kayo nagkukuha ng tubig pag sa ngayon nasira pa yung Diyan bumba kami nyo? nakikigib. Yung anak mo yung nag-iigib. Oo, tapos tumutulong nga ito sila. Itong mga batang to. Oo, tumutulong yan Sa sila kasi pag-iigib. alam nila palagi marami yung labahan namin. Tapos ako nga minsan ginagawa ko kasi naawa na ako sa anak kong lalaki. Yan high school ang ginagawa ko kahit hindi ko na kaya kumuha ng panggatong. Nangunguha na lang ako ng panggatong para pag uwi nila hapon galing sa paaralan, wala na siyang problema sa panggatong. Meron na, pagsaing na lang sa Hinay-hinay na ha. At kapanganakan mo na. Baka doon ka manganak sa nyugan habang nangunguha ng panggatong. Naku. Pambihira, oy. So, ayan mga kanay-nice, kahilingan ni nanay. Kasi manganganak siya. Wala sila talaga mapagkunan ng tubig dito. Is maayos yung bombahan nila. Aabot to ng 5K yung nila para maitirik yung bombahan nila. diretso na anak na Tapos, syempre yung panggastos talaga nila dito. Ito yung anak mo? Opo, yan ang Ng high school? grade 7 ko po. Grade 7? Pa-14 pa lang po yan si mami. Yan siya. Yan. Okay. So, ayan na ganito ang proseso ng vlogging ko. Pag may sponsor na po para doon sa kahilingan mo, yun po yung time na babalik po agad ako dito. Thank you po. Okay po. Sana naman po din ni Lord. Pray lang tayo, walang imposible na sa mga kahilingan mo, ha? Galing po kay Sis Beth ang bigas na yan. May sabihin ka po kay Sis Beth? Nagpapasalamat po ako kay Sister sa bigas na tinulong niya sa akin. Ayan, pasupport po sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. And syempre, Manay Terry Anderson, Sis Beth Jones, Mama White, Sangka Imarani, Ma'am Pinky Papi, Sis Marites Atienza, Sir Abel Pinoy, Sis Joanna, Ma'am Edgy Marin, and Sis Claire Azan Malinica. Thank you po. Ayan na, bye-bye. Bye-bye po, ma'am. Thank you po. Thank you so much po. Be strong, ha? Pakatatag lang. Walang problema na nag-stay. Parang bagyo lang yan o hangin. Lilipas din yan. Opo. Kailangan lang habang andyan ka sa sitwasyon na yan, mas magpakatatag ka para sa mga anak mo. At isipin mo muna ngayon ang mahalin ang sarili at mga anak. Ang mga taong minsan nagre-reject sa atin, ibig sabihin, hindi yun yung taong para sa'yo.
So, kahit gaano kasakit, kailangan mong tanggapin. Kasi yung acceptance ang kailangan, doon ka magsisimula. Kasi pag hindi mo ma-apply sarili mo yung acceptance, mahirapan ka na. Ha? So, sa ngayon, yun muna yung gawin mo. Sarili muna isipin at mahalin at mga anak. At dadating ka sa point na lilipas din yan. At makakatagpo ka ng taong para sa'yo talaga. Okay, Nay? Opo, thank you. Okay. Lalo na sa'yo kasi buntis ka, hindi pwedeng stress ka. Pasupport din po ang inyong lingkod, Edna Condor. Makasamahan po natin ang Bajoy the Great and Limix TV at sa lahat ng volunteers po.